Hi! Hello guys! Alam niyo ba, nandito ako ngayon sa Bukidnon para manghunting. Ay, hindi, para lang mamasyal. May pupuntahan kami na hindi ko alam kung saan pa. Basta dinadaan namin lubak-lubak at hindi pa sementadong lugar. Ang nag-drive nga pala ng motor yun ay pinsan ng aking sponsor. Salamat! At kagaling mag-drive. Ito pala pupuntahan namin, Butterfly Garden. BAFF. Bahala na kayo doon. May swimming pool. Pinarerentahan ata nila to, hindi ko lang alam kasi hindi naman ako nagtanong basta pumasok kami, nagbayad ng entrance, yun na, pasok na daw kami. Hindi ko alam kung may rito, may resort pala rito sa loob. Mag-rent ka ata dito, tapos siya may mga kubo. Paupitan lalim, kaya ko naman siguro itong languyan, ikaw kaya mo ba? At may abandonadong kubo, pwede mo siyang irenta. Nagtataka lang ako, mukhang dalawa lang kaming namamasyal dito. Parang medyo nakakatakot nga lang kasi di mo naman, ang tahimik kaya, tsaka naririnig mo lang yung mga huni ng ibon. Tinanong ko ngayon kasama ko bakit parang dalawa lang ata kami namamasyal. Sabi niya kasi napaaga daw ata kami. Marami naman daw namamasyal dito, kaya lang kasi nung una kong nakita, parang kami na talagang dalawang tao pumasok sa entrance. Pero ang ganda naman ang garden nila, mukhang alaga nila, tataas ang mga puno. Pero mukhang nakalimutan ata nila magwalis kasi di mo naman ang daming dahon, tsaka may abandonadong house. May nakita rin pala kaming abandonadong kulungan ng mga butterfly. Kasi mukhang napabayaan na ata nila. Ano ba kayo? Alam niyo, pupunta ako ngayon dito, hindi niyo man lang inasikaso to. O wala na ako makita ang butterfly, nakalabas na lahat. Ang ganda nga ng bulaklak. Asa na ba si kuya? Sabi ko magwalis-walis man lang dito. Medyo na-high-bad ako pero nakita ko to nawala. Wala kasi nagwalis. Ayan, nagpa-picture na lang ako. Ang ganda ng kuha, di ba? Asan na ba si kuya? Bakit ang damo ng paligid? Eto, medyo nagustuhan ko. Medyo inayos-ayos niya ang heart. Medyo umakyat niya ako dito kasi ang ganda ng view pag nandito ka sa may taas. Kitang-kita mo yung kabundukan ng Bukidnon. Pero hindi ako makaget over, ha? Nasa na ba si kuya? Kasi may parting hindi siya nilinisan. Hindi rin kami nagtagal doon sa creepy na site. Buwaba na rin kami dito sa lugar na to at natatanaw pa rin namin yung butterfly garden na yun doon sa may taas. Kasi may pupuntahan daw kami na medyo maganda daw at medyo nagugutom na nga ako niyan pero ang ganda lang talaga ng biyahe. Halos kaming dalawa lang ata na sa may kalsada, wala kaming makasalubong. Ang ganda-ganda nga ng paligid dito. Napakaganda ng Bukidnon. Padi, over ka na, lumilipad na tayo. Pero sabi ni Padi, mag-enjoy lang daw ako sa aking mga kuha. Di naman, pag hindi ka talaga mag-i-enjoy sa ganda ba naman ng mga nakikita mo, busog na busog ang aking mga mata. Padi, lumuluhan ang aking mga mata sa lakas ng hampas ng hangin. Sabi naman ni Padi, mag-enjoy ka lang. Sige na nga, araw ko naman na to araw ko to na para mamasyal. Alam nyo ba o hindi pa? Alam nyo bang hindi pa ako nakakarating ng Bukidnon? First time ko pa lang to sa Bukidnon. Nakaraan naman ng 20 minutes, nakarating naman kami dito sa Cafe sa Bukid. Yung papasok ka at maraming tsinelas ka makikita, iiwan mo sa labas yung tsinelas mo, hindi kaya mawala. Ang Crocs ko, pagpasok mo naman dito sa Cafe sa Bukid, marami ka makikita ang paninda. Namangha ko, ang ganda ng design nila dito sa kubo. Pwede ka rin mag-Indian seat. Hindi ako makapag-Indian seat, ang rayuma ko masakit. Ang ganda ng drawing nila, tsaka yung upuan nilang ratan. Hindi ko na rin mapigil ang sarili ko, umakyat na rin ako sa taas para masilip ang bukid. Ay, ang kubo sa taas. Ayan, ang ganda pala rin sa taas. Ay, may mga lumalamon na pala dito sa taas. May mga tao na rin pala. Grabe ha, halos lahat kawayan na matatapakan mo pero lang mauupuan mo. Wow, ang ganda naman ng salaming nila, lamesang kawayan. Habang naglalakad ako, ang sakit ha, nakatapak ko sa bato. Meron din palang kahoy na pwedeng tapakan. Huwag ka na lang tumapak sa bato. Ewan ko ba? Si Manong enjoy na enjoy sa kanyang mga kuha. Ang dami na rin palang tao. Mahaba na uli ako niyan kasi hindi pa nga kami nakaka-order. Pero ang ganda ng exit dito para kang pababa ng kuweba. Kuweba di Kubo. Ayan, napumila na nga ako. Medyo nawala gutom ko kasi nakita ko ang presyo nila. Ang mahal Akala ko ang mura. Nasa Bukidnon tayo. Ang mahal para ng mga order nyo dito, ate. Ang mahal-mahal ang ulam. No choice, dito ako dinala ni Pade. Sabi niya masarap daw dito, sige na nga. Si ate, hindi ko maintindihan sa mga sinasabi niya. Sabi ko, mag-Tagalog na lang, pwede po ba? Ang in-order ko pala rito is kare-kare na lang. Yun na lang kasi napagtripan ko.
Kasi parang masarap sa picture. At umakyat na ako, nakita ko pala itong doyan na alala ko ng aking kabataan. Ang ganda nga pala dito ng, may isda dito, bangus ata, itong mga dito, tilapia. Nako, hindi na ako nakapag-video. Ito, pinakita ko na sa picture, mga in-order ko. Itong ano to, kare-kare daw to, tapos may isang buong gulay sa ibabaw. At in fairness ha, buo din ang talong, isang buo. Ano ba yan, kuya? May tinirintas pa siyang sitaw. Pagkatapos namin kumain, dali na kami lumayas. Alam, mag-stay pa kami, ang mahal. Habang nasa joyride kami, nagyaya naman siya, punta daw kami sa Chocolate Cafe. Nung nakarating nga kami, ay Diyos ko po, kubo na naman, kubong mansion naman ito. Chocolate Cafe restaurant pala to, sabi. Akala ko kasi kung ano na naman to pinuntahan namin, kubo na naman pala pagpasok mo. Pero in fairness, ang ganda ng view, ang ganda ng loob nila. Puro rata na nakikita ako, puro kawayan na naman. Pero ang presko at ang ganda in fairness. Ano yun? Choco Hilo? Cafe restaurant? Ano yung Choco Hilo? Diyos mio, nahilo-hilo na ako. Dito pala ako bumili ng kamote na prinito. Prinito ba yun? O binilad sa araw? Kasi masyado siyang matigas. Ayan no. Yun yung binili ko dito. Pinampasalubong ko sa amin. Grabe ang mahal ha. Isang balot lang yan ha. Wala na akong magawa. Umorder na lang ako kasi mag-iikot din naman ako sa loob nito eh. Gusto kasi makunan lahat. Kasi purang napakaganda ng lugar niya. Kubo na mansyon. Tsaka ano pala to malaking restaurant din to eh. Parang tatlong palapag talaga siya. Pero ang ganda ng lugar nila tsaka ang lamig. Malamig pala talaga ang kawayan kahit napakainit sa labas. Ito yung hindi ko pangarap na bahay. Ayaw ko kasi sa kawayan kasi sumisiksik yung dumi. Lalo na yung mga ratan na upuan. Nako, yan ang ayaw ko kasi ang hirap kaya vacuumin yan. Pero in fairness, ang ganda naman niya talaga, lalo na to nakikita nyo, ang ganda nito upuan na to. Pag upo ko nga dyan, medyo lubog ako kasi medyo malalim yan eh. Gusto ko nga rito sana pumesto, kaya lang naka-reserve na daw to, kaya sa second floor na lang kami ipinesto ni ate, doon na lang daw. Pero in fairness, maganda rito sa Choco Hill. Ang ganda kasi yun, lalo sa mga fainting nila, ang gaganda. Wala na ako masabi, ewan ko lang. Hindi na naman ako nakapag-video, na-shock na naman kasi ako sa price. Ayan, kinain ko na lang. Pero in fairness, maganda naman kasi yung lugar nila. Siguro yun na lang ang binayaran ko, yung lugar na pinuntahan namin at yung lugar nila. Ang ganda talaga ng upuan nito at naalala ko naman ang aking pagkabata yung duyan. Kaya pag nandito na lang kayo, sulitin nyo na lang, mag-picture-picture na lang kayo kasi itong lugar na to pang Instagrammable. Pang Instagram, yun na lang, pang Instagram kasi siya, ang ganda ng, pag nagpa-picture ka, ang ganda rin ng kuha. Dito nga ako nagka-picture sa angel na yan, no? Ay, ako ba yan? Ay, si Padi pala yan, pinicturean ko siya dyan kasi maganda ang kuha at maganda akong kumuha sa kanya. At pagkatapos nga mag-picture, mag-enjoy, kumain, magmerienda doon, ayan, paalis na uli kami kasi nga hapon ay alas 2 na ng hapon, baka abuti nga kami ng gabi, medyo malayo pang aming pinunta at may nadaanan nga kaming tulay. Nagtataka ko parang ang daming tao, ang daming naka-stop na motor at saka may cottage yan sa side na yan, dito sa may kanan. Tapos yun mo, nakikita mo ang daming tao. Maliligo sila pero ang babaw lang naman. Pero nagtataka ako bakit gusto na maligo dyan. Ang babaw naman. Kasi ako gusto ko mag-swimming ako sa may malalim. Ayoko ng ganyang kababaw. Ano, tatalon ako dyan? Ano, lulutang-lutang ka lang dyan, tatampisaw ka na parang bata, ewan ko. Pero in fairness, nakikita ko sila, nag-i-enjoy sila. At lumipat pala ako sa kabilang side, nakita ko to. Medyo may malalim ng konti dito. Tsaka may mga naglalaba ako nakikita doon sa may dulo. Fast forward na pala tayo. Kinabukasan nga pala, punta pala kami sa Overview Bukidnon. Overview. Parting Davao na rin ata to. Halos kalahating oras ang biyahe o isang oras na makarating kami dito. Grabe ang taas. Kitang-kita mo ang buong Bukidnon, Mindanao. Hindi ko makita Davao kasi ewan ko nasa lang Davao dyan. Basta alam ko Bukidnon na nakikita ko pa rin. Grabe, mapapawa ka na ang ganda ng lugar na to. Talagang overview, talagang kitang-kita mo lahat para ka na rin nasa langit.
Ang taas kaya niyan, medyo nakakalula lang. Kaya pag nakapunta ka rito, nako, sulitin mo na, mag-picture-picture ka na kasi minsan lang naman to, kaya ako nag-picture-picture. Ang dami ko kayang kuha dito. At sorry ha, hindi ko alam kung anong history dito. Hindi na rin kasi ako nagtanong. Basta itong history ko, gumala dito. Grabe, ubos hininga ko talaga rito. Kasi pababa, taas ba naman, napakataas yung taas, napakababa naman ang baba. Wala, umulan. Huwag ka naman umulan. Pag nandito ka nga pala, huwag mo na rin kalimutan bumili ng mga souvenir. Ang dami kayong souvenir. Nakabili kaya ako nito, napamigay ko na rin sa iba. Ang gaganda rin niya. Kasi ito wala ko nakita nun sa Manila, yung ganitong style. Mga ano to, yung mga ratan na design at kawayan. Parang ginawa nilang bracelet, bruselas. Ang gaganda kaya nito. At saka 20 pesos lang, napakamura. Baka sa Manila ito, napakamahal sa Manila, 100 lang, isang peraso. Dito ay 20 pesos lang. Mamimili ka, ang dami kang pagpipilian, pero mas gusto ko yung isa, yung mga ratan. Ang ganda kaya ng style niya. Unique pagdating sa Manila, ha. Hi, salamat, sinundan mo hanggang katapusan ng aking vlog na wala namang kwenta. Maraming salamat sa panonood. See you, may part 3 pa kaya to. Hindi pa ako tapos. Susunod pa, ha. Bye-bye!